Dinig ni Chanli ang sunod-sunod na pagkatok sa may pinto niyang nakasarado. Nanatili lang siyang nakahiga habang nakaharap sa pader ng mga sandaling yon. Chanli, nariyan ka ba sa loob? Pwede ba tayong mag-usap? Boses ni Jeff mula sa labas, kaya upang lalong hindi tuminag mula sa kinahihigaan si Chanli. Dinig niya ang patuloy na pagkatok ng lalaki roon, pero lalo siyang nagmatigas. Kahit gibain mo pa ang pinto, hindi kita pagbubuksan. Punta ka na lang sa girlfriend mo. Bubulong-bulong na anas ni Chanli na matalim pang nakatitig sa kaharap na pader. Maya-maya ay dinig rin niya ang papalayong yabag mula sa harapan ng sariling pinto. Tuluyan na siyang nagtakip ng unan sa muka at nag-umpisang tumulo ang luha sa magkabilang mata niya. Hinayaan na niyang ibuhos lahat doon ng pagdaramdam niya. Okay ka lang ba? Tanong ni Jeff sa paanan ng kama. Pagkarinig naman ng babae sa tinig ng lalaki ay kusa siyang tumigil sa pag-iyak. Chanli, makipag-usap ka naman sa akin. Hindi yung ganyan na hindi ka nakikipag-usap. Ramdam niya ang paghawak nito sa may braso niya upang ipaharap siya nito. Maupo ka at harapin mo ko. Is there something you want to talk to? Patuloy na pagtatanong ni Jeff, na natili lang namang nakatungo ang babae. Ngunit nang hawakan sa may baba ng lalaki ito at iangat iyon ay nakumpirma niyang tama ang hinala niya. Bakit ka umiiyak? Wala to. Huwag mo na lang akong pansinin. Saad niya, ngunit hindi naniwala si Jeff. Pinili niyang paaminin ito. Hanggang tuluyan na nga nitong sinabi ang totoong dahilan. Kasi, kanina, pakiramdam ko na out of place ako sa inyong tatlo ni na Maxine. Para kayong buong pamilya at ako ang stranger. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Remember, bakasyon natin itong tatlo sana ng anak natin. Hindi porket wala si Norvin ay hindi mawawalan ng saysay para makapag-enjoy tayong parehas dito na magkasama. Pangako hindi ko hahayaan na maramdaman mo ulit na out of place ka. Masuyong ani ni Jeff na hinimas pa ang pisngi ni Chanli. Salamat, tugon ni Chanli sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay parehas silang nagkatitigan na dalawa. Maya-maya ay parang lumiit na ang distansya sa pagitan nila. Kaunting-kaunti na lang ay magdidikit na ang labi nilang dalawa. Nang bigla na lang, Sorry, sasagutin ko lamang ito. Pag-e-excuse ni Jeff na tuluyang tumayo at kinuha mula sa bulsa ang nag-iingay na smartphone niya. Kita pa niyang nakatungong pagtango ni Chanli na namumula ng mga sandaling yon. Nang tingnan niya ay si Andy pa lang kasalukuyang tumatawag. Bro, usal niya, hindi niya mapigilang mainis dahil kaunting-kaunti na lang sana ay magdidikit ng labi nila. Ngunit heto at wrong timing pa na tumatawag ang kaibigan niya. Mukhang naistorbo ko yata kayo ni Chanli. May itatanong lang sana ako. Wika ni Andy. Ano ba yon? Tuluyang ipinasok ni Jeff ang kabilang kamay sa loob ng bulsa niya at naglakad palabas ng bahay bakasyunan. Nais niyang lumanghap ng sariwang hangin para kahit paano ay maibsan ang nararamdaman niyang pag-iinit. Dammit, usal niya. Dahil sa pagkakasama lang naman nila sa iisang bubong ni Chanli, hindi niya mapigilang maramdaman ang bagay na yon. Matagal na rin ang huli siyang makaramdam ng ganitong kakaibang excitement sa isang babae. Oo, active pa rin naman siya sa ibang babae. Pero intimacy lang ang nararamdaman niya pagdating sa mga ito. Kumbaga naiiba si Chanli sa mga yon. Lamang ang espesyal na nararamdaman niya rito. Dahil kahit matagal na silang hiwalay ay nananatiling hindi nawawala ang pagmamahal niya sa dating asawa. Muling bumalik ang isip ni Jeff nang marinig niya ang tinig ng kaibigan niya sa kabilang linya. Tatanong ko lang kung alam mo kung nasaan si Beatrice. Ha? Bakit akong tinatanong mo? Hindi ba lagi ka naman bumubuntot lately sa kanya? Natatawang sagot naman ni Jeff. Gago, itatanong ko ba kung alam ko? Sige na, papatayin ko na to. Kung wala ka rin namang matinong sasabihin. Asikasuhin mo na lang yung inaatupag mong pakikipagbalikan sa ex-wife mo. Ewan ko ba sa'yo kung bakit pinagtitiisan mo yung suyuin eh. Ang dami naman dyang ibang babae na nagkakandara pa sa'yo. Panunokso ni Andy. Shut up! Kung makapagsalita ka parang hindi ka nakaka-relate sa pinaggagawa ko. Ikaw nga riyan halos mga babae ng lantarang nagpapapansin sa'yo. Ay kay Beatrice ka pa rin bumabalik. Balik sagot naman ni Jeff. Dinig niya ang patuloy na pagmumura ng kaibigan. Pero si Jeff tinatawanan lang yon. Takot lang nito kung ito man ang mapapangasawa ng kapatid niyang si Beatrice. Pwede ba kung gagantihan mo lang si Bea dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa'yo 5 years ago? At nang dahil sa nagpaanak siya sa ibang lalaki. Kung ako sa'yo, tama na Andy, seryoso ako. Banta niya sa kaibigan, kaya upang tuluyan na itong manahimik sa kabilang linya. Mali ka nang iniisip bro. Ganito man ako, hindi ko naman magagawa yan. Totoong mahal ko siya. Damn it.
Bakit pati ikaw na matalik kong kaibigan hindi ako pinapaniwalaan? Kanina si Drysenpol pinapagalitan ako, para kayong tatay ko ha? Kasabay niyon ang pagpatay naman ni Andy sa tawag. Tuluyan na ring ibinulsa ni Jeff iyon. Napatitig siya sa papalubog na rin na araw. Kahit naman malokong kaibigang si Andy, ay may tiwala siya rito. Nasisiguro niyang hindi nito sasaktan ng nakababatang kapatid. Saksi rin naman siya sa ilang taon na nakalipas, sa naging napagdaanan nito magmula nang lumipad mula sa ibang bansa si Beatrice. Kung may pagkakaparehas sila, yun ay ang naging kapalaran nila sa buhay pag-ibig. Maya-maya ay nakita naman niyang papalapit si Maxine. Nakasuot na ito ng maikling short at sandong itim na fit naman dito. Napaka-nice nito. Kaya hindi na siya magtataka kung bakit pagselosan ito ni Chanli. Hi! Ginagawa mo rito? Tanong ni Maxine. Kita niya nagsindi ng sigarilyo ang babae. Pagkatapos na makalapit at tumayo rin mula sa tinatanglawan niyang lugar. Maganda ang view kung saan sila naroon. Dahil kitang-kitang lawak ng karagatan at mga karatig isla na nakapalibot sa Isla Jawar. Gusto mo? Imunestra ni Maxine ng yosi kay Jeff, ngunit umiling lang ito. Mabuti ka pa natanggal mo ng paninigarilyo. Sa akin ang hirap, lalo ngayon kapag tulog o wala sa paligid ang anak ko. Dapat doon lang makapagyosi, sabi ni Maxine na nagbubugahit-hit. Pwede mo naman ang tigilan yan kung gugustuhin mo para sa anak mo. Pagbibigay payo ni Jeff. Naku, ginawa ko na yan, kaso hinahanap pa rin ang katawan ko. Sa bagay, nasabi na lang ni Jeff. Nag-uumpisa ng kumalat ang dilim sa buong paligid, kaya upang lumamig na rin ang simoy ng hangin. Kita ni Jeff na iniyakap na ni Maxine ang mga braso sa katawan nito. Bakit ba kasi ganyan ang suot mo, Max? Alam mo naman na halos napapalibutan tayo ng dagat. Heto, para hindi ka malamigan. Kasunod niyon ang pagpatong ng jacket ni Jeff sa balikat ng babae. Thanks. Iba ka talaga? Akala ko dati sa mga Korean novela show ko lang nakikita tong mga pagganto ng lalaki sa isang babae. Sa real life rin pala. Naku, kaya pala hindi rin makaget over ang ex-wife mo sa'yo. Kasi sobrang cheesy ka. Panunokso ni Maxine. Sira. Magtigil ka nga kung ayaw mong kuhanin ko yan. At hayaan kang maginawan dito. Tatawa-tawang sabi ni Jeff. Nang bigla na lang nilang marinig ang pagtikim ni Chanli na nasa likuran na pala nila. Walang lingon din itong umalis. Hoy! Ano bang itinatayo-tayo mo? Sundan mo na. Sige ka, kapag hindi ka nag-explain dun baka mawalan ka na ng chance na magkabalikan kayo. Okay, balikan kita riyan mamaya. Nagmamadali na nga naglakad pa alis si Jeff. Naiwan naman doon si Maxine na nakikipagtitigan lamang sa mabituin na kalangitan. Sige lang, carry lang Max. Maging masaya ka na lang basta masaya ang best friend mo sa iba. Mapait na anas ni Maxine. Muling kumatok si Jeff sa pinto ni Chanli. Akala niya'y matagal siyang pagbubuksan ng babae. Ngunit agad-agad din iyong nagbukas. Kita niyang magandang mukha ng dalaga na walang kangiti-ngiti. Can we talk? Let me explain about the scene a while ago. Sabi ni Jeff. Sure. Sagot nito. Tuluyan naman pumasok itong muli sa silid nito. Sumunod naman si Jeff. Huwag ka sana mag-isip ng kung ano-ano. Wala lang yung nakita mo kanina. Sabi ng lalaki na titig sa babae. Bakit, Jeff? Ano ba sa tingin mo ang dapat kong isipin? Wala. Dahil wala naman tayo. Okay lang talaga. Hindi naman ako magagalit kung makikipagrelasyon ka na sa ibang babae. Yes, magagawa ko yan. Sagot ni Jeff. Pinilit mangiti ni Chanli. Ramdam niya ang pamilyar na pakiramdam na namumuo sa kaloob-looban niya. Gusto niya magtatawa ng mapakla. Dahil siya pa rin pala ang babaeng nasasaktan ni Jeff. But you know, I still love you. Paano ko gagawin yon kung ikaw pa rin ang babaeng gusto kong mahalin, Chanli? Madamdaming hayag ni Jeff. Mabilis na nabaling ang mukha ni Chanli sa lalaki. Kitang-kita niya ang senserong nakapagitan sa mga mata nito. Gusto niyang paniwalaan yon. At the same time ay kinakain siya ng takot. Pinibiro mo ba ako? Nasabi ni Chanli. No, I'm sure of this. All these years ikaw pa rin ang mahal ko. Kung gusto mong ligawan kita ng paulit-ulit gagawin ko maging asawa lang kita ulit. Ipinatong ni Jeff ang palad sa nakaibabaw na kamay ng babae sa kandungan nito. Pero alam kong tututo lang pamilya ko, Jeff. Sagot niya. Huwag mo silang alalahanin. Hindi lang naman ikaw ang liligawan ko. Saka may tutulong sa akin. May matamis na ngiti sa labi ng lalaki. Kumunot naman ang noo ng babae. Sino naman yan? Huwag mong sabihin ang anak natin? Ito lang naman ang pwede niyang maisip na tutulong sa tatay nito. Dahil lantaran nitong sinasabi pa dati na gusto nitong magkabalikan sila.
Ang galing mong manghula ha. Pinisil pa ni Jeff ang ilong ng babae. Ay naku, si Norvin lang naman ang atat na magkabalikan tayo, ano ka ba? Iiling-iling ito ngunit nakangiti naman. Right, idea niya rin naman ito. Pag-amin ng lalaki. Sinasabi ko na nga ba, ang dami niyong pag-gimik. Pwede naman na lumabas, bakit kailangan pa nating lumayo ng city? Natatawang saad ni Chanli. Inilipat naman ni Jeff ang bibig sa tenga ni Chanli. Para masolo raw kita, saad ng lalaki. Gahagi, nagtatawa si Chanli na tinapik pa ang braso ni Jeff. Panay naman halakhak nito. Bakit isinama mo si Maxine dito at ang daughter niya? Tanong ni Chanli na umiwas pa ng tingin. Nangulit kasi, hindi naman ako makapagsinungaling. Bakit? Nagsiselos ka ba? Hindi Bakit ako magsiselos kung best friend lang naman ang turingan nyo? Sabi ni Chanli. For the first time ay iyon ang pinakamatinong usapan sa pagitan nilang dalawa. Sabay na silang lumabas sa silid. Natigilan sila parehas nang madatnan nila mula sa may sala ng bahay bakasyunan si Maxine. Kausap lang naman itong isang lalaki. Harrison, bakit ka narito? Usal ni Chanli sa nagugulat na tinig. Tumayo naman mula sa pagkakaupo sa sopa ang lalaking tinawag nitong Harrison. Bumukas ang kasiyahan sa gwapong mukha nito pagkakita sa kanya. Ina, gosh, nagpunta ako sa resort mo pero ang sabi sa akin ng staff mo out of town ka. Mabuti na lang at napakiusapan ko si Norvin na sabihin sa akin kung saan ka. That's why I'm here to accompany your vacation here. Esplika ni Harrison na walang pasakaling yumakap kay Chanli. Bigla namang iniiwas ni Jeff ang pansin. Pasimple naman ako malas mula sa pagkakayakap ni Harrison si Chanli at binalingan na nasa tabi niyang si Jeff. Kahit hindi ito magsalita sa mga sandaling yon at nahihinuhan niyang may tumatakbo na sa isip nito. Siya nga pala, Jeff. Heto nga pala si Harrison Gomez. College friend ko siya na naging business partnership ng family namin sa States. And Harry, this is Jeff, the father of my son. Pagpapakilala niya sa dalawang lalaki. Kita ni Chanli na imonesta ni Harrison ang kamay sa harapan ni Jeff na nakatitig lang dito. Inaakala niyang hindi kukuhanin ang kamay na nakalahad ngunit tuluyang nakipagkamay din ito matapos ang ilang segundo. Nice to meet you, sabi ni Harrison na pinapasadahan lang ng tingin ito. Matipid lang ngumiti si Jeff. Hanggang sa balingan ito si Maxine na palapit na rin. Tara, ihahatid na kita Max sa silid nyo. Baka hinahanap ka na ni Ivy. Sabi ni Jeff. Hindi maintindihan ni Chanli. Pakiramdam niya may hindi magandang iniisip sa kanila si Jeff. Jeff, tawag pa niya sa pangalan nito. Kita niyang sinulyapan siya nito at nginitian. No worries. Iwanan na namin kayo ng bisita mo para makapag-usap kayo ng maayos. Tumango naman si Chanli at tuluyang nawala ang mga agam-agam sa dibdib niya. Matapos niyang makaalis ng dalawa ay tuluyang naupo si Chanli sa kabilang sofa. Kamusta ka? I can't believe in my two eyes na narito ka at kasama mo pa ang ex-husband mo rito. Bakit? Pakailam mo ba? Gustong sabihin niyo ni Chanli, ngunit taliwas na lang ang sinabi niya. Wala namang masama ron, may pinagsamahan naman kami. Wow, nasasabi mo pa yan gayong ang dami niyang atraso sa iyo dati. See? Ilang taon ba naman na hindi niya binigyan ng time si Norvin? Hey, stop saying that. Chanli fled. Totoo naman. Alam mo kung hindi lang kita inaalalay sinapak ko na yan. I don't like the idea na umaaligid siya sa'yo. Inis na wika ni Harrison. Sa sobrang inis na rin ni Chanli, hindi na napigilan nito ang sarili. Pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin kay Jeff ay manahimik ka na lang at umalis. At base sa mga nalaman mo, hindi naman totoo na iniwasan niya ang obligasyon niya sa anak namin. Dahil ang totoo ako mismong may gusto niyon. Amin niya. Okay, but iniisip lang kita. See, matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na to na maging libre ka na. Pero malalaman ko kay Peter na bumalik ka rito sa Pilipinas nang malaman mong anal na ang kasal nyo. May lungkot sa tinig ni Harrison. Hindi naman nakaimik si Chanli dahil totoo naman ang sinasabi ng kaharap. Totoo din na all these years ay iniiwasan niya si Jeff sa tuwing nagpupunta ito sa kanila sa States. Parang gumawa siya ng pader sa pagitan nila ng dating asawa niya. Pinaniwala niyang lahat na nakakaya na niyang mag-move on sa buhay. Pati ang sarili niya niloloko niya. Dahil inaakala niya yun ang magiging solusyon para matakasan niyang realidad. Ngunit nagkamali siya. Dahil nang tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila this year, ay parang pinagsakluban ng mundo niya.
Isipin mo naman ang sarili mo kahit paano. Si Norvin, he's in the right age now. Look, maiintindihan na rin naman niya kung uunahin mong sarili mong kaligayahan. Sabi pa ni Harrison, hindi naman siya nakapagsalita. Paano ba niya masasabi sa kaharap? Sige na, mukhang inaantok ka na. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ito. Take a rest. Ipasyal mo naman ako bukas? Sabi nito. Sige, good night. Yun lang ang sinabi niya. Tuluyan naman lumapit ang matandang babae na nagbabantay sa isla. Sinamahan na nito si Harrison na bitbit na ang bag na sinundan na ito. Tapos na kayong mag-usap? Maya-maya ay biglang sumulpot si Jeff. Kanina ka pa riyan? Si Chanli. Hindi naman, pero may mga narinig lang ako sa usapan nyo. Ang alin? Sabihin na lang natin na interesado siya sa'yo. Diretsyang saad ni Jeff. Interesado sa akin? Pero mali ka nang iniisip kasi mabilis na pinutol ni Jeff ang sasabihin pa ni Chanli. Pero alam ko naman na sa akin ka lang interesado. Patuloy ni Jeff. Napatitig naman si Chanli rito na agad pinamulahan ng pisngi. Don't worry, I feel the same as yours. Hindi na pinagsalita ni Jeff ang babae dahil tuluyan na niyang kinabig palapit ito at idinampi ang bibig sa nakaawang na labi ng babae na agad tumugon sa halikan nila. Ang pagkamis nila sa 5 taon sa isa't isa ay tuluyang natuldukan sa gabing yon. Sa mga oras na yun ay nakahiga na sa kama si Chanli, ngunit hindi na siya nag-iisa dahil kasama niya nakahiga si Jeff. Are you sure about this? I mean, hindi naman kita pipilitin na may mangyari sa atin ngayong gabi. Dahil ginagalang ko naman kung hindi ka pa handa. Bulong ni Jeff. Umiling naman si Chanli at marahang inihaplos-haplos ang kamay niya sa pisngi ng lalaki. No, Jeff. Matagal ko na rin namang inaasam ito. Medyo nahihiya pa si Chanli nang masabi iyon. Ngunit nagsasabi lang siya ng totoo. Dahil kahit ilang taon naman na silang hiwalay bilang mag-asawa ni Jeff, ay wala na siyang ibang nagustuhan na lalaki. Siguro kung mawawala man siya ng maagay gusto niyang si Jeff lang ang lalaking huling aangkin sa katawan niya. Ganoon niya ito kamahal. Just make sure, Jeff, na masisiyahan mo ako ngayong gabi. May ningning sa mata na hiling niya sa lalaki. Oh, Chanli, I love you so much and I miss you. Anas ni Jeff. Kay tagal niya ring inasam na marinig yun mula sa labi ng babaeng mahal na mahal niya. Hindi na niya rin pinaghintay si Chanli dahil mabilis na niyang pinaikot ang 2 kamay sa palibot ng bewang ni Chanli. Ito man ay kumapit na rin sa batok ng lalaki at sinalubong ang nag-aalab na halik mula kay Jeff. Mga mabibigat na ungol at anas na nagmumula sa bibig nila ay pumupuno sa silid na kinaroroonan nila. Ang mga palad ng bawat isa'y tuluyang naglakbay sa bawat himaymay ng kanilang katawan. Dumadama at nagbibigay ninga sa umuusbong na pakiramdam sa pinakaibuturan nila.